Hello, magandang araw, another day, another vlog na naman tayo. Kumusta kayo mga ante? 2 araw ang nakalipas na ngayon lang ulit nakapag-upload ng mahabang video or long form video. Naging busy-busyhan lang konti ang ante ninyo, charot. Napansin ko itong maliit na bakuran namin kung may pwede pang ikakakanda pa charing. Naisipan ko ngang tatamnan ko na lang ng halaman para naman lumiwanag konti itong bakuran namin. Pinagpapatpat ko na ang mga damo sa kabilang lupa at pinagtatanggal ko na rin ang mga umakyat na damo sa puno ng limes. Pinagbubungkal ko na ang mga lupa na pagtataniman ko ng halaman. Ang mahirap dito, may mga bato pang nakabaon at ang lalaki pa. Kaya natatagalan din akong inayos itong pinagtataniman ko. At dahil mainit na, itutuloy ko na lang bukas kako. Ngayon, hetong mga ritaso ng tiles ang napagdiskitahan kong ayusin or ilipat sa kanilang pesto. Heto yung tiles na hiningi namin sa dating nag-part-timean namin noon na hanggang ngayon hindi pa siya naikakabit sa kadahilan ng wala pang budget. Pinag-aayos at sinalansan ko na ang mga kahoy sa tabi ng lutuan para naman maayos ito sa aking paningin at para hindi rin magkakalat-kalat dyan sa tabi-tabi. Ginabukasan tulad ng dati, maaga na naman akong gumising, syempre para magluto ng kanilang babaunin. Papakbet ko pala ng purong ampalayang ligaw na bubudburon ko siya ng kamatis at iluluto ko lang ito ng half cook. Alam mo ba na hindi siya gaanong mapait? Hindi tulad yung ampalayang mahahaba na kapag hindi mo na siya binabad sa asin sa sobrang pait niya. Nilagyan ko lang siya ng kamatis at luya tas yung homemade na bagoong tas seasoning. Hindi ko na siya nilagyan ng tubig pa. Yung nakakapit na tubig sa ampalaya sa huling banlaw. Yun yung nagsisilbing magluluto ng ampalaya. At mag-aadobo rin ako ng konti para hindi lonely ang ampalaya na babaunin nila. Bali yung adobong pang mabilisan lamang. Pinaghalo-halo ko lahat ang mga sangkap sa maliit na kaldero. Isahang galawan na lang mga ante. Dahil wala ng time si auntie ninyo, ang bilis ng oras kasi. Binisita ko yung nakasalang napakbet at ito'y binaliktad ko para maluto yung nasa ibabaw dahil konti lang ang sabaw nito. Binalikan ko ulit ang ginagawa ko, naglagay lang ako ng bawang, sibuyas, seasoning, paminta, soy, suka at konting asukal para sweet ang sour ang dating mga ante. Sinalang ko na rin ang adobo at hintayin ko na lang siyang maluto. Luto na rin ang pakbet at malapit na rin maluto ang pork adobo. Pagkaalis ng mga kasama ko, itutuloy ko ulit yung ginagawa ko kahapon. Nakaredy na ang halamang snake plant pero bago ako magtanim, pinagwawalis ko ang mga nakakalat na mga bato na maliliit at mga maliliit na mga plastik. Hindi ko sinasabing ikaw ang plastic ha, charot. Binagbubunot ko na rin itong mga damo na medyo malalaki na rin. Yung isang damo ako nahirapong bunutin dahil yung ugat niya malalim. Kaya gumamit na lang ako ng gulok para patpatin na lang. Snake plant na lang ang napili kong itanim dahil matibay ito sa araw mga ante. Na kahit hindi nadidiligan ay matibay siya sa init ng araw. Kada huway ko isang halaman lang ang itatanim ko, uusbong din yan pag tumagal. Medyo malayo ang space ng pagtataniman ko dahil balak ko din taniman sa gitna niya. Yung matangkad at namumulaklak para maganda siyang panoorin or tignan. Hindi ko alam ang pangalan nitong halaman para siyang saging yung dahon niya at namumulaklak naman. Pagkatapos kong magtanim, pinagwawalis ko na rin ang mga dahon na nakakalat na kahit mainit na tinapos ko na rin para hindi na ako maabala pa sa next na gagawin ko. Malinis na siyang tignan at kaaya-aya na siya. Kahit maliit lang ang bakuran, tignan mo naman at sobrang pinagpapawisan ako dyan. Salamat at natapos na rin, malinis na at may konting liwanag na rin kahit papaano, ang aliwalas na siyang tignan. 10:00 na ng umaga dyan mga ante, kaya naman sa loob ng bahay tayo mag-aayos ng mga kalat. Otro, maliit lang itong tirahan namin, kaso parang binagyo kung magkalat ang kasamahan ko. Hetong 2 sako na tigkalahati ang laman na bigas. Sasalin ko na ito sa kanilang lagayan sa malaking timba. Haya na lang ang natitirang bigas na namin. Hindi ko alam kung aabutin pa ito hanggang anihan. Kung hindi man umabot, tiyak na mararanasan namin ang bumili ng bigas. 2 timba yan, kulay itim at pula. Yung pula, konti na lang para mapuno. Yung itim na timba, kalahati lang. Nakwenta ko na parang hindi yata aabot hanggang anihan. O diba, ang lakas kong magbuhat ng sinako na bigas. Charot. Kaya malalaki ang mga muscle ng auntie ninyo, charis. Pagkatapos kong masaiayos ang bigasan namin, paghugas ng pinggan at kaserola ang aasikasuhin ko naman mga ante. Lahat ng mga gawain ko sunod-sunod na yan. At pagkatapos ng mga gawaing bahay, maliligo na rin ako para ma-refresh ang katawang lupa ng auntie ninyo.